Aktibo! Gandang gabi, ako ay nagbabalik, DJ B-Boy Bebop, at tuloy-tuloy pa rin nga ang ating BB Time tungkol sa usaping tiwala. Yes, friend, alam mo, madalas nating naririnig yung salitang tiwala lang. Trust mo lang yan. Kaya yan. Tiwala lang na mauuwi sa panghihinayang kasi tinake for granted ka kaya nasayang. Na para bang sinasabi sa'yo na wag mo nang pag-isipan. Huwag ka na magsiyasat masyado, magtiwala ka na lang, ano ka ba naman? Para namang hindi mahal. Diba? Ganun yung sinasabi sa atin madalas ng partner natin na ano ba yan? Check ka ng check ng messenger ko. Ano ba yan? Scroll ka ng scroll sa Facebook ko na para bang naghahanap ka ng butas sa akin. Huwag kang ganyan, magtiwala ka lang. Tapos nung nagtiwala ka na, boom! Nakita mo na wala pala sa messenger niya, wala pala sa Facebook niya. Ka-chat niya pala sa ML. No? Kaya pala nakikita mo madalas nag-ML, tapos nag-ML lang naman siya, naglalaro lang naman siya ng Mobile Legends. Pero bakit laging nakangiti? Eh di ba dapat kapag naglalaro ka ng Mobile Legends, dapat di ba nakasimangot ka, galit na galit ka, hayok na hayok ka. Pero siya laging nakangiti, laging inspired. Yun ba? Yun ba yung makukuha mo sa salitang tiwala lang? Di ba? Oo, given na sige, pagkakatiwalaan kita, pero hindi ibig sabihin nun na magiging panatag na ako na hindi mo ko lolokohin. Nandun yung tiwala, pero syempre nandyan pa rin yung pagiging aware ko sa posibilidad at tsansang magloko ka at maghanap ka ng iba. Kasi kahit ako nagtitiwala sa'yo at kahit ikaw nagtitiwala ka sa sarili mo na hindi mo gagawin yung bagay na ikagagalit ko or ikagugulo ng relasyon natin, ikasisira nating dalawa, andun pa rin yung chance na matukso ka at ilihim mo sa akin. Pwedeng pwede yun. May chance ang ganun. Diba? Kasi yung mga laging nagsasabi ng tiwala lang, sila pa yung madalas nagloloko. Na para bang kino-confirm or lagi kang kino-consolidate na magtiwala ka lang sa akin. Akong bahala. Pero sa dulo, ikaw pala yung kawawa. Diba? Ganyan yung mga galawan ng scammer. Eh hindi naman kasi ganun yun eh. Hindi naman laging tiwala lang. Ang tiwala ay kamag-anak ng salitang tapat. Kung baga titi. Titi yan, ha? Dapat kailangan natin sa relasyon ng malaking titi. Tandem yan eh. Titi, kumbaga tiwala at tapat. Kapag tapat ka, may regalo kang tiwala. Yun yung dalawang bagay na makukuha mo. Hindi naman basta-basta porket hiningi mo yung tiwala ng isang tao ay automatic makukuha mo agad-agad yun at ibibigay niya sa'yo ura-urada. Hindi ganun yun. Ang tiwala po ay pinaghihirapan. Ang tiwala po ay ginigain. Ang tiwala po ay dinadaan sa proseso. Hindi porket sinabihan mo yung isang tao na magtiwala ka sa akin, automatic magtitiwala sa'yo. Hindi po ganun yun. Grabe no? Sa lawak at sa lalim ng salitang yan, naku baka abutin tayo ng isang buwan. Kasi isipin nyo mga yes friend kong bibi, no? Kung lahat lang sana ng pinagkakatiwalaan ay tapat, siguro wala na tayong dapat pag-awayan. Siguro kung lahat ng tao kahit hindi niya sabihin na magtiwala ka sa akin, trust me, kaya ko to. Trust me, akong bubuhat sa relasyon natin. Trust me, hindi ako magloloko. Kahit hindi niya sabihin yun, for as long as tapat siya, magiging smooth ang lahat. Walang magiging problema. Ay kaso yun nga, kagaya na sinabi ko kanina, kung sino pa yung mga taong paulit-ulit na nagsasabi ng ganitong salita, ng ganitong assurance, sila pa yung madalas nagloloko. Kaya sobrang disappointing. Diba? Mas nakakadismay yung ganun eh. Yung pinapakain sa'yo araw-araw, sinusungal-ngal sa'yo araw-araw yung salitang magtiwala ka sa akin. Pero sa dulo, magloloko. Ano yun?
Prankster ka ba? Asan yung camera? Diba? Jowa mo, asawa mo, anak mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, gobyerno, char. Naisingit. Diba? Kung lahat lang yan tapat, kung lahat lang tayo sa mundong to ay honest, for sure aangat tayong lahat. Nox? Lakas makapolitiko, no? Kay Biboy Bibo, pag tapat lahat tayo aangat, ganon. Very politician. O di ba sabi nga nila, ang tiwala parang pambura. Eraser, kumbaga. Unti-unti po yung napupudpod. Unti-unti po yung napupudpod at habang nagkakamali ka na nagkakamali, unti-unti rin yung nauubos. Trust issues. Yan, isa yan sa mga common term ngayon ng mga Gen Z. Nagtiwala at binaliwala kaya nagkaroon ng duda. Tapos yun na, generalize na. Niloko lang siya ng isa, feeling niya niloko na siya ng lahat. Diba? Nag-cheat lang yung una niyang boyfriend, feeling niya yung mga susunod niyang boyfriend cheater na rin. At hindi naman sila masisisi, di ba? Hindi naman nila kasalanan na niloko sila, hindi naman nila kasalanan na meron silang hinala or hindi na pagtitiwala. Kasi nga niloko na sila, natuto na sila, which is good. Di ba? Dapat matuto talaga tayo sa mga ganyang karanasan. Dapat baunin natin yung lesson na naranasan natin. It is good. Kaya nga ang challenge para sa mga bagong taong darating sa buhay natin and for you also na nagmamahal or magmamahal din is i-gain mo yung tiwala ng isang tao. Kung talagang mahal mo siya, i-gain mo yung tiwala niya at pangangalagaan mo yun 101% at iingat-ingatan mo yun. Kasi kawawa naman yung mga honest. Kawawa naman kami. Diba? Dahil sa trauma na ginawa ng mga manloloko, nadamay lahat ng nagmamahal ng totoo. Nadamay lahat ng mga seryoso gaya ni Biboy Bibo. Grabe kayo. Sabi ni Kuya Joshua, oo nga. O diba? Well, ganun talaga. Well, alam naman namin sa sarili namin na hindi kami cheater, hindi kami manloloko, kaya hindi namin kayo laging i-assure na hindi kami gagawa ng masama. Ipaparamdam namin sa inyo yung pagmamahal na tapat. Was, na walang katapat. Yeah. Very commercial naman ngayon, no? Kaya kung ako sa'yo, yes, friend kong Bibi, no? Hanggat may tiwala pa sa'yo yung taong mahal mo, pangalagaan mo yan, i-cherish mo yan, i-cherish, ano yun? Matanda ka na ba, people? Kahit hindi ka nagbayad sa honesty store kanina, hoy! Nagbayad ako 30 pesos. Di ko na nga kinuha yung sukle, hintayin ko yung may-ari ng honesty store. Oo, di ba? Isa yan sa mga basihan natin, di ba? Yung mga honesty store. Diyan pa lang, Diyos ko, ultimo honesty store, ultimo negosyo, niloloko. Diyan pa lang. Karamihan talaga, naku, maglagay ka ng sari-sari store dyan, tapos walang bantay. Yung honesty store na kusa silang kukuha ng binili nila, tapos kusa silang magbabayad, at kusa silang magsusukli sa sarili nila. Ay, sinasabi ko sa iyo, be, magsara ka na. Malulugi ka talaga. Kasi paunti na ng paunti yung mga honest ngayon. And luckily kasama pa ako doon. Joshua. Diba? Pangalagaan mo yan. Hanggat meron pang natitirang katiting, kahit papaano, sige, try mo pa, nurture mo pa, nourish mo pa yung tiwalang yan. Kasi malay mo, diba, bumalik naman yung 100% na tiwala sa'yo. Basta pangalagaan mo lang, diba? Pangalagaan mo yan na para bang higit pa sa tiwala mo sa sarili mo. Gayahin mo si B-Boy. Malaki ang T. Hindi ka sure. Yung tiwala, mahilig din magtiwala si B-Boy Bibo, kaya madalas naloloko. Pero okay lang, hindi ko naman kawalan. Kawalan mo yun kasi binigyan kita ng tiwala, tapos winala mo, minisplace mo, hindi ka na makakuha uli. Para sa ngayon, yung tiwalang pinanghahawakan ko, alam mo kung ano? Alam mo kung ano yung tiwalang pinanghahawakan ko ngayon? Tiwala nga abot pa sa araw ng sweldo yung 500 sa wallet ko.
Yung talaga yan eh, no? At ito pa mga yes friend kong Bibi, no? Meron ding isa pang nagtitiwala kay B-Boy Bibo. Kanina nakausap niya dyan sa baba. Oo, nakakapihan niya si nanay. Talaga namang tiwalang-tiwala si nanay na babatiin ko siya. O syempre hindi ko naman babaliin or babasagin yung tiwalang yun. Diba? Dahil dyan, Nay, hello po. Hindi binanggit yung pangalan. Hindi siya na-out. Hindi. Batiin natin si Nanay Lea Dizon na mula sa 7145 Lanzone Street, Barangay Comembo, Taguig City. Ayan, nakakutsaran siya ni B-Boy Bibo kanina. Nakaututang dila. Oo, at pauwi na siya ngayon. Ayan, ingat-ingat po kayo, Nay. Sana marami pa pong ayudang dumating sa buhay ninyo. Tapos po kapag mayaman na kayo, idamay nyo na po si B-Boy Bibo. Ingat-ingat na, and of course, happy listening sa lahat ng mga yes friend natin. Nakasalukuyan pa rin nakatutok sa 101.1 Yes FM. Pero sa ngayon, kailangan na magpaalam ni B-Boy Bibo dahil meron pa siyang tatrabahuhing tiwala ng isang tao. Sino kaya yun? Yes friend, 3 oras na bibitayin na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang BB mo sa radyo. DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Good night, BB. Mwah mwah. 101.1